Ano? Sinasabi mong doon sa inyo ay nawalan ka ng mahigit 10 underwear? Hindi kaya. Ay ninakaw iyon ng stepfather mo? Pero, noong 8 taong gulang pa lang ako, ay isinama na ako ni mama para sumama sa kanya. Ang stepfather ko, mabuti ang pakikitungo niya sa akin noon pa. Kaibigan ko, hindi natin masisiguro iyan. Pinapayuhan kita na bilisan mo at tingnan mo sa kwarto ng stepfather mo. Ang mga gamit ko bang iyon? Totoo kayang nasa kwarto ng stepfather ko? Sungsung, anong hinahanap mo dyan? Sa aparador ng papa mo? Ikaw, Sungsong, anong ginagawa mo sa kwarto ng papa mo? ma, siya. Nagkakalat lang ng damit si Sungsung, kaya itinago ko ang mga iyon. Napakalaki mo na, pero nagkakalat ka pa rin ng mga damit. Kailangan pa ng papa mo na sumunod sa likod mo para lang magligpit. Wala kang hiya. Hindi po totoo iyon. Ma, sinasadya niya ang lahat. Isinama kita noong 8 taon ka pa lang nang magpakasal ako. At itinuring ka ni Uncle Xiao na parang tunay niyang anak. Kung hindi dahil sa kanya noon, matagal na tayong naghirap at nagutom sa lansangan. Kailan ka ba magtatanda? Halika. Sumunod ka sa akin sa baba at magluto na tayo. Meow meow. Anong gagawin ko? Natatakot na akong umuwi sa amin. Ganyan ang turing sa iyo ng stepfather mo at hindi pa naniniwala ang mama mo sa iyo. Dahil hindi ka makaiwas, mabuting bumukod ka na lang. Hindi papayag si mama. Pwede ka namang magpakasal. Magpakasal ka at tumira kasama ng asawa mo. Magpapakasal? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala rito. Hahanapan kita ng isang lalaking mapagkakatiwalaan. Dark green na kurbata. Ang lalaking pakakasalan na sinasabi ni PN03, malamang ay siya na iyon. Anak ko, iniwan ko na ang mga panloob mo sa tapat ng pinto ng kwarto mo. Mula nang matuklasan ko ang masamang hangarin ng stepfather ko sa akin, hindi ko na kayang manatili sa bahay na ito kahit isang saglit. Ang magpakasal at bumukod ang tanging paraan na naiisip ko. Kamusta po? Ako po yung ipinakilala ni Gumiao. Ako po si Wensong, 22 taong gulang na. Kasalukuyan po akong nag-intern sa Dingsheng. Wala po akong masamang bisyo. Kung wala naman po kayong magiging problema, sana ay makapagpakasal na tayo agad. Ang ipinakilala sa akin ni Meow Meow ay isang may edad na lalaki. Mawalang galang na po. Tanong ko lang po, kayo po ba yung ipinakilala ni Gumiao? Mabisa raw magdasal para sa pag-ibig dito sa templo. Bilisan mo at magdasal ka sa mga Diyos nang bigyan na ako ng manugang. Nakikinig ka ba? Halika rito at magdasal ka na. Ma, hindi na kailangang magdasal. May napupusuan na ako. Para sa mapapangasawa mo, ano bang mga hiling mo? Kahit po, may matitirhan lang na lugar. Dala mo ba ang identification card mo? Po, Binabati po namin kayo sa inyong pagpapakasal.
Hindi ko akalain na sa isang hindi kilalang lalaki, ako ikakasal. Salamat po, Mr. Gu. Nagmamadali ka bang makahanap ng matitirhan? Opo, Akin na ang cellphone mo. Pagkaayos mo ng mga gamit mo, tawagan mo ako at susunduin kita. sige po. Mr. Gu, mauuna na po ako. Munting kuneho, sa wakas ay akin ka na. President Gu, Tungkol sa huli nating napag-usapan, ang pagbili sa kumpanyang Dingsheng. Gusto ko nang makita ang resulta ngayong linggo. masusunod po. Sandali, hindi po ba? Sabi ni President Gu noon, masyadong maliit ang Dingsheng at hindi na ito bibilhin? Bakit biglang nagbago ang isip niya? Sino ba ang nandoon sa Dingsheng? Ano namang ginagawa ni President Gu sa Civil Affairs Bureau? Sungsung, nasaan ka na ba? Iyong ipakikilala ko sa iyong senyor, kanina ka pa hinihintay sa coffee shop. Kung ganoon, sino itong pinakasalan ko? Wala sa bahay at hindi sumasagot sa mensahe. Hindi ka naging mabait ngayong araw, kaya kailangang parusahan ka ni Papa. Para makalayo sa masamang stepfather, pinili kong makipag-isang dibdib sa isang estranhero, pero hindi ko akalain na ang nakasama ko ay, Si uncle ko iyan. Ang matalik kong kaibigan, naging lola ko na. Kapag nakikita ko si uncle, hindi man lang ako makahinga ng maayos sa takot. Paano mo nagawang makipagkasal sa kaniya? sa araw na ito, suot din niya ang kulay berdeng kurbata, kaya nagkamali lang ako ng akala. Hindi mo lang alam. Kung gaano talaga nakakatakot si uncle ngayong kasal ka na sa kaniya, siguradong sa hinaharap ay kukontrolin ka niya ng husto. Ang pinaka-importante, malapit na ang college entrance exam. Para sa akin at kay Sungsung, hingi ako ng tig-isang agimat para sa swerte. Siguradong tatalab ito. Anong ginagawa mo? Halika rito at magdasal ka. Sina lola at uncle, bakit sila naririto? Hindi na kailangang magdasal. Mayroon na akong mahal. Hindi kailanman nagsasabi ng wala lang si uncle. Kaya naman, talagang mayroon siyang minamahal sa puso niya. Ngayong kasal na kayo, marahil ay dahil lamang sa pamimilit ni lola na magpakasal na siya. Paano kung balang araw, biglang lumitaw ulit ang taong mahal niya? Anong gagawin mo? Ganyan palagi ang nangyayari sa mga palabas. Ganoon pala, mayroon na pala siyang ibang mahal. President Gu, 2 minuto na lang at magsisimula na ang meeting. May kailangan pa po ba kayong ihanda? Magandang araw, President Gu. Magandang araw po, President Gu. Para sa lahat ng empleyado, bigyan sila ng mga bonus mula sa sarili kong account ang pambayad. Ikinasal ako ngayong araw, kaya gusto kong makisaya ang lahat. Kasal? Sino po ang babaeng ipinakilala sa inyo ng matandang ginang? Hindi. Ang taong mahal ko ang pinakasalan ko. Mr. Gu, pwede na ba tayong maghiwalay? Uncle, nagkamali lang po ako ng akala kanina. Patawad po. Nagkamali ka? Ako hindi. Dahil ikaw ang nag-alok na magpakasal, dapat mong panagutan ang sarili mo sa akin. Sungsung, ang kadate mo ay naghihintay na sa kapihan. Suot niya ang berdeng kurbata. Munting kuneho? Huwag mong subukang iwan ako. Anong balak mong gawin? Anak, hayaang tulungan ka ni Papa na maging isang ganap na babae. Bitawan mo ako. Huwag ka nang magpanggap. Noong ako at ang mama mo ay magkasama sa kabilang kwarto, naririnig mo kami, di ba? Hindi mo ba gusto? Tutulungan ka lang ng papa mo. Bitawan mo ako. Saklolo, saklolo. Tulungan niyo ako. Sungsung, Sungsung, buksan mo ang pinto. Sungsung! Ayaw mo naman siguro na malaman ng mama mo na inaakit mo ang asawa niya, di ba? Bakit mo nilak ang pinto? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Bawal mo itong ilak? Hindi po, ma. Si Uncle Xiao po pumasok siya sa kwarto ko. Anong masama kung pumasok siya sa kwarto mo? Si Uncle Xiao ang bumili ng buong bahay na ito? O baka naman sa loob ng kwarto ay may ginagawa kang masama? Wala po. Sige na, tama na yan.
Sabi ng bata, kailangan niya ng privacy. Anong privacy? Ako ang nanay niya. Privacy ang sasabihin niya sa akin? Ang privacy ay para lang sa mga walang hiya. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit kailangan mo ng privacy? Hinding-hindi ko po iyon gagawin. Natuto ka na ring sumagot sa akin. Wala pa nga akong sinasabi, pero ikaw pa itong mukhang dehado? Titingnan ko talaga kung anong sikreto ang itinatago mo. Ma. Ma, meron akong bagay na gustong sabihin sa iyo ng sarilinan. Paano ko sasabihin kay mama na palagi akong ginugulo ng amain ko? Sungsong. Noon ang mama mo at ikaw ay nag-iisa lang sa buhay at nakaranas kayo ng maraming pang-aapi. Ngayon naman, sa wakas ay nakahanap na siya ng masasandalan. Kung magpapatuloy ka sa panggugulo, dapat mong pag-isipang mabuti ang magiging bunga nito. Kung masasaktan mo ba ang mama mo? O baka habang buhay na siyang mapahiya sa ibang tao? Lalo ka talagang nagiging pasaway? Nagpapakahirap kami ng papa mo? Para saan pa ito? Hindi ba't lahat ng ito ay para sa iyo? Ano ba ang gusto mong sabihin kay mama? Ma, Uncle Xiao. Siya, balak niyang akong... Ma, anong nangyayari sa inyo? Sungsong, magiging elder sister ka na? Elder sister? Ang iyong Uncle Xiao, gusto niyang magkaroon ng ganitong bata sa loob ng mahabang panahon. Inaalala lang niya ang nararamdaman mo, kaya hinintay niyang lumaki ka bago sinubukan. Sungsong, ang iyong Uncle Xiao ay totoong mahal ka niya. Alam mo ba iyon? Kung sasabihin ko kay mama ang katotohanan, siguradong hindi niya ito kakayanin. Tila ba, hindi na muna ako makikipagdiborsyo kay Mr. Gu. Kailangan ko nang umalis agad dito. Mr. Gu, pwedeng ba tayong magkita? Narito na ako. Mr. Gu, Hindi ako na payag sa diborsyo. makikipaghiwalay. Hindi na ba tayo magdidiborsyo? Sigurado ka ba? Dati, naisipan kong makipaghiwalay. Dahil, ikaw ang uncle ng matalik kong kaibigan. Iniisip mo bang matanda na ako? Hindi po. Ano po kasi? Ito ba talaga ang sinasabi ni Meow Meow na napakasungit at nakakatakot na uncle? Wensong, Narito po. kung napag-isipan mo na, dapat ay hindi ka magsisi. Opo, Sige, kailan kita susunduin? mamayang gabi? Pwede po ba? Uuwi muna ako para mag-impake ng mga gamit at aalis na rin ako mamaya. Lola? Bakit po kayo napadpad dito? Hindi ko kailangan iyan. Hindi naman apelido ng anak ko ang dala mo. Hindi lang ang nanay mo ang binubuhay ng anak ko, pati ikaw na pabigat ay dinamay pa. Kayong dalawang mag-ina, napakaswerte nyo talaga. Nay. Nanay po, uminom po muna kayo ng tubig? Gusto mo ba akong mapaso? Ma, ayos ka lang ba? Lola, kayo, Ayos lang ako, nak. Nay, bakit po pala kayo napadalaw ngayon? Dahil ito sa'yo. At sa daladala mong pabigat na bata. Hindi ka na rin bumabata. Hindi magandang tignan na palagi na lang kayong nakatira dito sa bahay ng anak ko. Ganito na lang. Ito si Pinsan mula sa pamilya ng ikatlong tiyuhin, Yaozu. Maghanap kayo ng oras na 2 para kumuha ng lisensya sa kasal at pagkatapos ay lumipat ka na sa bahay ng ikatlong tito mo. hindi kailanman ako papayag na magpakasal sa pinsan ko. Noong nakaraang taon lang ay kung sino-sino ang kasama niya sa labas. Parang naparusahan na siya kaya nabalian ng binti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya maayos maglakad. Lola, gusto niyo po ba talaga na itulak ako sa kapahamakan kasama sila? Sungsong, bakit ka ba ganyan makipag-usap kay Lola? Nay, masyado pang bata si Sungsong. Huwag po nating madaliin ang pagpapakasal sa kanya. Anong bata ang sinasabi mo? Tingnan mo nga ang mapangakit niyang kilos. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. May mga babae talagang ginagawa ang lahat para akitin ang stepfather nila. Hindi po totoo iyan. Tama na iyan, nay kayong dalawa. Tumigil na kayo sa pagtatalo.
Bata pa si Sungsung, hindi pa niya edad para mag-asawa. Anak. Ako na si Papa. Ang bahalang mag-alaga sa iyo habang buhay. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lahat ng kinakain, sinusuot, at tinitirhan mo, hindi ba't lahat iyon ay galing sa anak ko? Ang lakas pa ng loob mong sumagot ng ganyan. Sobrang tigas na talaga ng ulo mo. Sige, lalayas na ako dito ngayon din. Kailangan mo talagang maturuan ng leksyon. Ano bang ginagawa mo? Gusto ko nang umalis dito. Hindi maaari. Hindi ako payag. Saka isa pa, wala naman pamilyang hindi dumadaan sa ganitong tampuhan. Ganyan lang talaga ang ugali ni Lola. Pagtiisan mo na lang siya. Pero binalak niyang ipakasal ako sa anak ng ikatlong amain alang-alang sa pera. Maliit na bagay lang ba iyon para sa iyo? Hindi ba't sinabi naman ng papa mo? Naaalagaan ka niya habang buhay. Hanggat nandyan ang papa mo, ano pa bang kinatatakot mo? Dahil simula pa noon, may masama na siyang binabalak sa akin. Tatay mo siya. Anong masamang hangarin? Puro kakalokohan. Noong nakaraan, pagkalabas ko sa banyo matapos maligo, nakita ko siyang ninanakaw ang suot ko. Itinaturing kanyang parang tunay na anak? At ang pag-aayos niya ng mga gamit mo, mali na ba yun? Mula bata ka pa, hindi ba't siya naman ang naglalaba at nagliligpit ng lahat para sa'yo? At noong isang beses, noong matutulog na ako, pumasok siya sa kwarto ko. Gusto lang niyang tignan kung tulog ka na ba talaga at para mag-good night sa'yo? Ma, bakit po ayaw niyo akong paniwalaan? Anak niyo po ako, bakit mas pinaniniwalaan niyo ang ibang tao kaysa sa akin? Sino ang tinatawag mong ibang tao? Kung hindi dahil sa kaniya nitong mga nakaraang taon, tayong dalawa ay matagal na sanang nagutom? Napakabuti ni Pamilya Jiao sa atin. Bakit napakawalang utang na loob mo pagkatapos kitang palakihin? Simula noong nagpakasal kayo, naging parang katulong ka lang ni Pamilya Xiao para pagsilbihan ang buong pamilya niya. Lagi kang minamata ng lola, ang bahay at ang sasakyan. Lahat yan ay pagmamayari na niya bago pa man kayo ikasal. At ang lahat ng sweldo niyo po, sa kaniya lang napupunta. Saang aspeto naging mabuti si Pamilya Xiao para sa atin? Lahat ng paghihirap kong ito? Para kanino ba ito? Sa lukaot na taon ka lang noon? Magkasama tayo noon? Ano ba ang inaasahan mo? Na makakahanap ako ng perpektong asawa? Hindi ba't ginagawa ko ito para sa kapakanan mo kahit nagpapahirap ka? Ano yon? Nag-aaway ba kayo ni Sungsung? Nagdadrama lang itong si Sungsung. Pilit daw niyang gustong lumipat ng bahay. Lalabas ng bahay at doon natitira? Nagiinarte lang po ang batang yan. Kabababa lang ni Mama sa hagdan. Naiwan niya yung bag niya sa itaas. Iabot mo muna iyon sa kaniya, habang ako naman ay makikipag-usap ng maayos kay Sungsung. Sige po, gagawin ko po. Anak, talaga bang? Gusto mong iwan ang tatay mo? Ma, Ma, sinamahan niya ang lola mo at hindi pa siya makakabalik agad. Sungsung, hayaang maging ang daddy ang una sa buhay mo, ayos ba? Ayaw mong sumunod ha? Munting kuneho, buksan ang pinto. Nahanap ko na, ito ang susi. Sino iyan? Tio, nandito ako para kay Sungsung. Si Sungsung, hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Tio, matagal na kaming nag-usap ni Sungsung. Susunduin ko siya para sa akin tumuloy ng ilang araw. May mga kaibigan pa na naghihintay sa baba. Tio, papayag ka naman siguro? Siyempre naman, Tara na. Mabuti na lang at lumabas ka na. Nakakatakot talaga yung stepfather mo. Kinilabutan talaga ako. salamat sa iyo Meow Meow. Kung hindi ka dumating agad. Wala yon, best friend mo naman ako. Pero ang totoo, inuutusan lang din ako.
Ang uncle ko, nang hindi ka nagre-reply at hindi sumasagot sa tawag, balak na sanang tumawag sa 911 para pasukin ka. Mabuti na lang at nakarating ako agad. Uncle, maraming salamat po. Umiyak ka ba? May nang-api ba sa iyo? Uncle, wala kang kaalam-alam sa pamilya ni Sungsung. Hindi. Masyado lang akong nagbababad sa cellphone ko, kaya sumakit ang mga mata ko. May ibang mahal na si Uncle, at tungkol naman sa mga problema ng pamilya ko, mas mabuting huwag ko na siyang abalahin pa. Ang sakit ng tiyan ko, posible. Kayang meron ako ngayon? Sungsung, hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Lagot, ang sasakyan ni Uncle, halatang napakamahal nito, pero nadumihan ko. Anong gagawin natin? Wala rin akong dalang gamit. Yari na? Napakaselan ni Uncle pagdating sa linis. Dati nung kumain ako sa loob ng sasakyan niya, halos itapon niya ako pati ang sasakyan niya. Sa pagkakataong ito, Uncle, pasensya na po. Nadumihan ko ang loob. Uncle, kaya ko namang maglakad ng mag-isa. Ibaba mo na po ako. Huwag kang malikot. Bubuhatin na kita papunta doon. teka, paano naman ako? Iwan na lang ba ako rito? Maupo ka. Ako kaya ko na po ito. Ang cute naman ng panlalabas na tsinelas na ito, parati ba itong dala sa bahay ni Uncle? Sa katulad niya na may mataas na posisyon, normal lang siguro na may gamit pang babae sa loob ng bahay niya. Nakita ko ito sa shop kahapon. Naalala ko na gusto mo ang mga rabbit design. Bagay na bagay iyan sa'yo. Paano niya kaya nalaman na gusto ko ang mga rabbit? Hindi dapat magmadali. Hindi ko dapat matakot ang maliit na rabbit. Ako na po ang gagawa. Uncle, saan po ako matutulog ngayong gabi? Sumunod ka sa akin. Dito ka natitira mula ngayon. Ang laki ng kwarto. Ito ba ay ang kwarto ni Uncle? Hindi ko gawain na matulog sa ibang kwarto malayo sa asawa ko. Hindi ba, Sungsong? Uncle ako, Huwag mo akong tatawaging uncle. ano dapat ang itatawag ko sa inyo? Asawa ba dapat? Pwede mo muna akong tawaging Mr. Gu. Kapag handa ka na, tsaka mo na ako tawaging asawa. Mr. Gu. Maligo ka na. Mr. Gu, hindi ko inakalang ganito kabilis. Ano bang iniisip mo? Marumi ang damit mo? Mas gagaan ang pakiramdam mo pagkatapos maligo. Tutal naman may buwan ng dalaw ako, siguro naman si Mr. Gu ay hindi may gagawing masama sa akin. Ano po, Mr. Gu? Tapos na po akong maligo. Inayos ko na po ang lahat. Kung gusto niyo na pong gumamit. Mainit na red sugar. Inumin mo ito para gumaan ang pakiramdam mo. Salamat po. At ito pa. Sige na po, maligo na kayo. Mukhang masungit si Mr. Gu. Pero hindi ko akalain na ganito pala siya kaasikaso. Dahil basta mas matanda siya sa akin, kaya marunong siyang mag-alaga. Sungsung, talagang nagmamatapang ka na? Nasaan ka ba ngayon?
Di ba ang sabi mo nasa bahay ka ni Gumiao? Nasaan si Gumiao? Kung magsasabi ako ng totoo ngayon, mabibigyan ko lang si Mr. Gu ng gulo. Si Meow Meow ay. Naliligo po siya ngayon. Ma, makikituloy po muna ako kina Meow Meow ng ilang araw. Ngayong gabi lang iyan? Bumalik ka na agad bukas. Huwag kang makipagtalo sa akin. Tingnan mo. At sa sobrang pagmamadali mong pauwiin ako, sabi mo itong si Sungsung ay nagdadahilang nasa bahay ng kaibigan, pero hindi pala uuwi buong gabi. Sungsung, iba ang kinikilos mo nitong mga nakaraan. Baka kasi mamaya maloko ka ng mga taong walang kuwenta. Sa panahon ngayon, maraming matatandang lalaki ang naghahanap ng katulad ni Sungsung na inosenteng bata para biktimahin. Nag-iisa kitang pinakamamahal na anak, kaya dapat lang kitang protektahan at hindi hahayaang saktan ng iba. Wensong, sa likuran mo, bakit may lalaki diyan? Wensong, sa likuran mo, bakit may lalaki roon? Ano? Lalaki? Anong lalaki? Nasaan ang lalaki? Ma, nagkakamali lang po kayo. Nasaan ka ba talaga? Sabihin mo sa akin. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit ano. Napakagaling ng pinalaki mong anak. Hindi magagawang manggulo ni Sungsung? Siguradong may nag-udyok lang sa kanya? Hintayin natin siyang bumalik. Babalik pa ba siya ngayong tumakas na siya? Bahay niya ito. Naglalabas lang siya ng sama ng loob. Hindi naman si Sungsung. Di ba't magsisimula na siya sa trabaho? Ikaw ang manager sa Dingsheng? Siguradong makikita mo siya sa kumpanya? Halika, maupo ka. Asawa ko, naging mabilis lang ang pag-init ng ulo ko kanina, di ba? Huwag kang mag-alala. Siguradong gagawin ko. Susunduin ko si Sungsung pauwi at didisiplinahin siya ng maayos. Matapos ka naming palakihin ng mabuti at hindi pa man kami nakikinabang sa iyo, nagawa mo pang tumakas? Tingnan natin kung saan ka pupunta. Anong problema? Problema ito sa pamilya ko. Baka magdala lang ito kay Mr. Gu ng gulo. Tawag ba mula sa bahay? Wala lang iyon. Ako, matutulog na muna ako. Sandali! Halika rito at patuyuin natin ang buhok mo. Sige po. Napakabait ni Mr. Gu. Nakapagtataka. Kahit estranghero ang lugar na ito, pero mas nararamdaman ko ang kapanatagan kaysa sa sarili naming bahay. Marami pa tayong panahon. Magandang araw po sa inyo, madam. Madam, lahat po ng mga ito ay inihanda namin para sa inyo. Ang mga damit, alahas, titulo ng bahay, at kotse. Hindi po namin alam ang inyong panlasa, kaya para sa almusal, batay sa iba't ibang putahe ng bawat rehiyon, naghanda po kami ng tig-iisang putahe para sa inyo. Kung hindi nyo po nagustuhan, maaari po namin itong palitan agad. Sobrang dami naman ito. Sabi po ni Mr. Gu, ito po lahat ay ang pangunahing pribilehiyo ni Gaeng Gu. Nasaan po si Mr. Gu? Maagang umalis si Sir papuntang kumpanya.
Ano po ito? Ito po ang studio. Araw-araw pong pumupunta rito si Sir para maupo sandali. Ang nasa painting ay... Ito ay isang babae. Minsan ko na rin pong nakita ito noong naglilinis ako rito. Simula noon ay hindi na pinayagan ni Sir ang sinuman na pumasok dito. Ang painting na tinitingnan niya araw-araw, siguradong ito ang babaeng minamahal ni Mr. Gu, hindi ba? Ngayong nabanggit nyo na iyan, nakikita ko kay Madam ang isang pamilyar na itsura. Be. Wen, ito ang Dingsheng Company. Maaari ka na bang mag-start sa trabaho ngayong araw? Parating na ako. Nanay Wang, ano ulit yung sinasabi mo? Dahil sa istorbo, nakalimutan ko na. Madam, asikasuhin niyo muna ang kailangan ninyong gawin. Sige po. Saan ko nga ba nakita ang mukhang iyon? Sige po, okay po. Manager Xiao, nasabihan na po namin si Wensong na pumasok na ng mas maaga, paparating na po siya. Sige, ako na ang bahala sa matitira. Sige po. Hello po, ako si Wensong, bagong empleyado rito. Sungsung, Bakit ko nakalimutan? Siya ang stepfather sa Dingsheng at manager ng departamento. sino yung lalaking kasama mo kagabi? Hindi ba itinuro sa iyo ni Papa na pahalagahan ang sarili mo? Maliban kay Papa, walang pwedeng humawak sa iyo. Magsalita ka. Ang iyong katawan, ibinigay mo na ba sa kanya? Ayaw mong sumagot, ha? Hanggat hindi ka nagpapaliwanag, ang trabahong ito ay itigil mo na, sumama ka sa akin pa uwi. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Manager Xiao, ano po ito? Sungsung, dahil lang ba sa buntis ang mama mo sa pangalawang anak? At sa tingin mo ay naagaw ang pagmamahal sa iyo, kaya sinisira mo na ang sarili mong buhay. Huwag kang lumalabas para lang sumama sa kung sino-sinong lalaki. Hindi iyan totoo. Puro kasinungalingan iyan. Ikaw talaga ang... 8 ka pa lang noon, nang dinala ka ng mama mo at pinakasalan ako. 14 na taon kitang inalagaan bilang papa mo. Ni hindi kami nag-anak noon dahil ayaw naming magdamdam ka. Pero ano ang ginawa mo? Dahil lang ang dinadala ng mama mo ay isang batang lalaki, nanlalalaki ka na lang. Sungsung, ayaw na ni Papa sa batang iyon. Sumama ka na lang kay Papa pa uwi, ha? Diyos ko, ang laking kawalang hiyan yan, di ba? Pinalaki siyang parang tunay na anak ng stepfather niya, tapos hindi man lang niya matanggap ang hindi pa isinisilang na kapatid. Hindi lang kawalan ng utang na loob, nakikipaglandian pa sa kung sino-sinong lalaki. Manager Xiao, iuwi mo na lang po ang anak nyo para turuan ng leksyon. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Ang totoo ay... Sungsung, sumama ka na sa akin pa uwi. Pa uwi at sisiguraduhin kong magagabayan kita. Bitiwan mo ako. Ayaw kong sumama. Huwag kayong maniwala sa kaniya. Tulong po. Gu. Mr. Gu. Ayos ka lang ba? Sino ka bang hayop ka? Ikaw, bitawan mo ang kamay niya. Magandang araw po, General Manager. President Gu, bakit po kayo napaaga ng dating? Pasensya na po at hindi namin kayo nasalubong agad. Ma, General Manager, anong tawag niyo sa kanya? President Gu? Napakabulag mo talaga. Siya ang bagong nakabili ng kumpanya natin, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ang presidenteng si Gu Group, si Sir Gu Yunzao. Kaya naman pala, si Mr. Gu ay ang bumili ng kumpanya namin bilang bagong presidente. Dito sa labi ng kumpanya, ay binabastos ang mga babaeng empleyado at nananakit pa? Ganito ba talaga ang kalakaran dito sa Dingsheng Group? Hindi po, President Gu. Kahit na isa lang siyang bagong tanggap na empleyado sa probasyon, pero napakagulo ng personal niyang buhay. Ginagawa ko lang ito para sa kumpanya para alisin ang mga salot. Tumahimik ka. Kahit magtanggal ka pa ng empleyado, wala kang karapatang mambastos. President Gu, ang nangyaring ito ay dahil sa aming maling pamamalakad, ititiwalag ko siya agad-agad. Umalis ka na dito. President Gu, parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. Buntis po ang asawa ko at kailangan niya ng Gu. Hindi ko maaaring mawala ang trabahong ito. President Gu? Buntis po si nanay, Xiao Zhengqin. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Ikaw ang magdesisyon. Bakit magiging ganito kabait si President Gu sa masamang babaeng ito? Siguro,
Sige na, hayaan na muna. Sige, Salamat po, President Gu. Salamat po talaga, President Gu. President Gu, tuloy po kayo sa loob. Humanda ka sa akin. Balang araw ay malalaman ko rin kung sino ang ibang lalaki mo sa labas. Mr. Gu, bakit ka nandito? nagulat ka ba? Dapat ka nang maghanda dahil ang negosyo ng pamilya namin ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Mrs. Gu, si Xiao Zhengqin. Anong koneksyon mo sa kanya? Dapat ko bang sabihin sa kanya? Maniniwala kaya si Mr. Gu sa akin at susuportahan niya ba ako? Siya ay, Surprise! Kuya Yunjiao, nandito na ako. Nandito si sikat na starye. Isang oras na siyang naghihintay kay President Gu. Ang chismis tungkol sa kanila ay mukhang totoo nga. Hindi pwedeng isa publiko ng isang celebrity ang relasyon niya. Pero tapat na naghihintay si President Gu, handang maging lihim na kasintahan para sa pag-ibig. Nakakaantig naman. iyon pala, siya pala ang taong mahal ni Mr. Gu ngayon? Kaya nagpakasal si Mr. Gu sa akin. Para lang gawin akong panakip-butas. Sino ka? Bakit ka nakatayo sa tabi ni Kuya Yunjiao? Siya ay, Ako po ay kaka-recruit lang na bagong empleyado ngayong araw. President Gu, mauuna na po ako para mag-report. ibig bang sabihin ito ay ayaw niya akong isa publiko? Ganun ba ako kahiya-hiya? Sa tabi ni Kuya Yunjiao ay wala pang lumalabas na babae. Bakit sobra siyang nakatuon sa isang empleyado lang? Masyado lang ba akong nag-iisip? Buti na lang kanina sa opisina, hindi ako napansin ni Binibining Ye. Napakabait sa akin ni Mr. Gu. Hindi ko pwedeng sirain ang nararamdaman niya. Napalitan na ang mga kagamitan sa opisina ayon sa gusto mo. Mrs. Gu, galingan mo sa trabaho. Ang kabaitan sa akin ni Mr. Gu ay dahil lang sa responsibilidad ng kasunduan sa kasal at pag-aalaga ng isang nakatatanda sa mas bata. Wensong, huwag ka na sanang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw ba yung bagong dating na Wensong? Itong baso mo, bakit parang kapareho noong sa opisina ni President Gu? Balita ko ay gawayan ni Master Juwoshan at limitado lang ang bilang niyan. Ang isang pares ay nagkakahalaga ng $200 milyong. Iisang pares lang ang ganyan sa buong mundo. May ugnayan ba kayo ni President Gu? Hindi po. Nagkakamali lang po kayo ng tingin. Binili ko lang ito sa internet sa halagang ₱9.99 na sentimos. Peke lang ito. Maganda lang pagkakagaya sa orihinal. Ah, ganoon ba? Kuya Yunjiao, hindi ba't ito yung basong? Ginawa ni Master Juwoshan? Simbolo ito ng wagas na pagmamahalan. Pwede mo bang ibigay sa akin ang isa pa? Bakit ka nagagalit? Magkaibigan ang pamilya natin simula pa noong una. At saka bumalik ako dito para maging endorser ng bagong produkto ng Gu Corporation. Makipag-usap ka sa marketing department. Huwag kang lalapit sa akin. Pero gusto ko sanang samahan mo ako. Sa lapit ng relasyon ng ating pamilya, akalang lahat ay girlfriend mo ako. Simula ngayon, ayaw ko nang makarinig ng kahit anong chismis na ikaw ay aking girlfriend. Kung hindi, pati mga magulang mo ay hindi ka matutulungan. President Gu, dumating na ang mga pasadyang singsing sa kasal mula sa malalaking brand. Singsing sa kasal? Siguradong magugustuhan niya ito. Kaya pala, plano na pala ni Kuya Yunjiao na pakasalan ako? Gusto ko to. Bakit mali ang sukat nito? Special Assistant Lin, paano mo ginawa ang trabaho mo? Dahil hindi mo yan pwedeng isuot. Binibining Ye, Hindi ko pwedeng isuot? Eh sino ang pwedeng magsuot niyan? Ang asawa ko. Kuya Yunjiao, anong sinabi mo? May asawa ka na? Imposible. Magpatingin ka sa doktor kung hindi ka makarinig ng maayos. Lin Feng, Binibining Ye, marami pang gagawin si President Gu. Pwedeng umalis na po kayo. tungkol kay Wensong. Nakaayos na po ang lahat. Naipadala ko na rin po sa inyo ang tasa. Napansin din ng mga katrabaho. Nakapareho yon ng sa inyo. Subalit, Bebe, Wen,
Parang ayaw ipalam na siya ang asawa ninyo. Ganoon ba? Sino kayang babaeng yan? Ang may lakas ng loob na agawan ako? Siya ba? Sinasabi ko na nga ba, ang babaeng ito. Ibinigay pala ni Kuya Yunzao pati ang tasang ito sa kanya. Saan galing ang tasang ito? Naku po, kapag nagkamali ang iniibig ni Mr. Gu, paniguradong magdadala ito ng gulo sa ating si Mr. Gu. Binibining ye, ito, sinalihan ko lang to. Sa order at binili itong tasa, peking kopya lang ito. Siyempre peke yan. Ang totoo niyan ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Iisa lang yan sa mundo. Sa tingin mo babagay sa'yo yan? Ikaw si Wensong, tama? Baguhan ka lang sa kumpanya, pero sadyang bumili ng katulad na peke kay President Gu. Nandito ka ba para magtrabaho o para akitin si President Gu? Pumapasok ka ba rito para magtrabaho o para akitin si President Gu? Binibining ye, nagkakamali po kayo. Wala po akong balak akitin si President Gu. Wala po talaga akong ideya na ganitong klasing baso ang ginagamit ni President Gu. Alam ng lahat sa buong kumpanyang ito na sa opisina ni Kuya Yunzao ay mayroong natatanging baso na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. At sasabihin mong hindi mo alam? Kaya pala, nabalitaan ko na noong bagong pasok pa lang si Wensong, si President Gu mismo ang humarap para protektahan siya. Tapos ngayon, magkapares pa ang gamit nilang baso. Ibig bang sabihin ay talagang silang dalawa na? Nako, wala talagang hiya. Sino ba ang hindi nakakaalam sa balita tungkol kay President Gu at sikat na starye? Mukha siyang inosente at malinis tingnan. Pero sa likod pala ay mahilig mang-agaw at masamang babae na naninira ng relasyon. Hindi mo talaga akalain. Napakamalaswa pala ng personal na buhay niya. Dati tinulungan siya, tapos ngayon magkapares pa ang gamit nila. Ibig bang sabihin ang lalaking kasama ng babaeng ito ay talaga si President Gu? Binibining ye, sinabi ko na po sa inyo, hindi ko sinasadyang gumamit ng basong katulad ng kay President Gu. Saka, kung anong baso ang gusto kong gamitin ay sarili kong desisyon. Wala kayong karapatang makialam. Walang karapatang makialam? Inaakit mo ang lalaki ko, kaya may karapatan akong parusahan ka. Ang baso ko. Ang basong bigay sa akin ni Mr. Gu, nabasag na. Gusto mong patawarin kita? Lumuhod ka rito sa mga bubog na ito at humingi ka ng tawad ng may pagpapakumbaba. Kung gusto mong patawarin kita, lumuhod ka sa mga bubog na iyan at yumuko ka para humingi ng tawad. Wala akong ginawang masama. Bakit kailangan kong lumuhod at humingi ng tawad? Walang ginawang masama. Pinainit mo ang ulo ko, kaya iyon ang pagkakamali mo. Siya ang tunay na minamahal ni Mr. Gu. Kung makikipag-away ako sa kanya rito at lumaki ang gulo, mapapahiya lang si Mr. Gu sa kaniyang sitwasyon. Lumuhod ka. Inagaw mo ang boyfriend ni Binibining Ye. Wala kang hiyang kabit. Dapat ka lang lumuhod at humingi ng tawad. Tama, nagmali ka na nga. Ayaw mo pang umamin. Mabuti na lang at handa kang patawarin ni Binibining Ye. Kung noong unang panahon, ang mga babaeng nang aagaw ng boyfriend ng iba ay pinarurusahan ng malubha at pinalalayas. Lumuhod ka na agad. Huwag mo nang ipahiya ang kumpanya natin. Hindi totoo iyan. Talagang hindi ko inagaw si Mr. Gu. Basta't mapatalsik ni Ye Yunhe si Wensong sa kumpanya, wala na siyang magiging kakampi. Pagdating ng oras na madala ko na siya sa bahay, kahit anong gusto kong gawin sa kaniya, magagawa ko. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Sinong gumawa nito? Si Kuya Yunzao po. Sinadya niyang bumili ng mga pekeng produkto mo para akitin ka. Ginawa ko iyon para turuan siya ng leksyon para sa iyo. Sino ka ba sa tingin mo? Turuan siya ng leksyon para sa akin. Ako. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang si Mr. Gu ay makipag-away kay Binibining Ye. President Gu, ako ang may gawa nito sa sarili ko. Walang kinalaman si Binibining Ye dito. Tama. Siya ang may gawa niyan sa sarili niya. Wala akong kinalaman diyan. Maliit na sugat lang ito. Sakto namang pauwi na ako. Gagamutin ko na lang ito pagdating ko sa bahay. Mauna na ako. Inapi na siya ng ganyan, pero ayaw niya pa rin isapubliko ang relasyon namin. Lin Feng, itigil na ang lahat ng endorsement ni Ye Yunhe sa kumpanyang ito.
Hindi kailangan ng kumpanya ng mga empleyadong nang-aapi ng kanilang mga katrabaho. Hindi ako pumapayag. Sabihan ng front desk na bawal nang pumasok si Ye Yun-he sa loob ng kumpanyang ito kailanman. Opo, sir. Pero gusto pa rin kitang makita. Ye Yun-he, sa mga nakalipas na taon, patuloy mong ipinapakalat ang mga chismis tungkol sa ating dalawa. Dahil sa respeto sa mga magulang mo, pinalagpas ko ang mga ginawa mo. Pero dahil ba sa sobrang dami ng kasinungalingan mo, pati sarili mo naniwala na rin? Ano? Siya lang pala ang nagkakalat ng mga chismis. Pinaglalaruan lang pala niya tayo? Ganyan pala siya? Akala namin totoo na. Hindi ko akalaing isa pala siyang manloloko. Sumama ka sa akin pa uwi. Mr. Gu, gawin niyo na lang po ang trabaho niyo. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Ngayong araw nakabalik na si Binibining Ye, dapat siguro ay magsama silang dalawa ng maayos. Sumakay ka na. Iyon ba, I see. Wensong? Ibigay mo ang kamay mo. Sa totoo lang, ayos lang talaga ako. Mayroon lang konting galos dito. Mr. Gu, parang awa nyo na. Respetuhin nyo ang sarili nyo. Respetuhin ang sarili. Binibining Wensong, kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo? Ako ang asawa mo. Kasado ang kasal nating dalawa. Pero, isa lang akong panangga. Inaapi ka na sa sarili nating kumpanya ni hindi ka man lang humingi ng tulong. Noong pinapaluhod ka ni Ye Yun-he, balak mo ba talagang luhuran siya? Hindi ba talaga ako pwedeng sandalan? Pero siya naman ang tunay mong gusto. Ano? Dahil ba sa si Binibining Ye ang gusto mo? Wensong. 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 Bumaba ka dyan, Wensong. Wensong, lumabas ka. Alam kong nasa loob ka ng kotse. May gana ka pang sumama sa kung sinong lalaki. Kung matapang ka, lumabas ka diyan. Wensong. Wensong. Wensong, lumabas ka riyan. Wensong. Natatakot siya. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Wensong, nakikita kita. Wensong, ikaw na buwisit na. President Gu, May kailangan ka? nagkakamali lang ba ako? Pasensya na po, President Gu. Nagkamali po ako ng nakita. Ingat po kayo, President Gu. Wensong, wala akong pakialam kung kaninong kotse ka sumakay, may paraan ako para pilitin kang bumalik sa akin. Sige na. Nakaalis na siya. Nanginginig siya. Ganun ba siya katakot kay Xiao Zhengqin? Sungsung, ano mo ba si Xiao Zhengqin? Huwag kang matakot. Kung sinaktan ka man niya, tutulungan kitang tapusin siya. Ayos ba? Gusto mo bang tapusin ko siya para sa iyo? Ayos ba? Mr. Gu, paano mo nasasabi ang mga ganiyang bagay? Masyado kang kabado, nagbibiro lang naman ako sa iyo. President Gu o President Gu? Talaga bang biro lang iyon? Kaya naman, ano mo ba talaga si Xiao Zhengqin? Bakit ka ba niya laging ginugulo? Kahit hindi ka magsalita, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang totoo? Siya ang aking stepfather. Noong 8 taong gulang pa lamang ako, isinama ako ni Mama at nagpakasal muli sa kaniya. Stepfather? Pero hindi maganda ang ugnayan namin, tulad na lang ng nakita mo kanina. Kaya, hindi mo na kailangang bigyang pansin si Mr. Gu. Siguro ay inaapi ka sa bahay niyo. Kaya nagmamadali kang magpakasal para lang makalayas. President Gu, nandito na tayo. Bababa na po muna ako. Imbestigahan mo ang Xiao Zhengqin na iyan. Opo, sir. Si B. Wen, mukha siyang mahinang kuneho. Ngayong napunta siya sa mga kamay ni President Gu.
Siguradong walang ititira sa kanya iyon. Nasaan si Sungsung? Hindi ba siya pumunta sa opisina? Anong opisina ang sinasabi mo? Pumunta siya sa kumpanya? Hindi siya pumunta doon para magtrabaho. Pumunta siya para sa boss, para lang makasama ito. Ano ang sinasabi mo? Imposible iyan. Hindi ganyang bata si Sungsung. Tingnan mo ito. Ito ay isang Maybach na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ang mga ordinaryong tao, kahit magtrabaho pa ng buong buhay, hindi makakabili kahit isang gulong nito. Sabihin mo sa akin, kung hindi dahil sa binubuhay siya ng mayamang boss na iyon, paano niya mapapasakay ang bata sa sasakyang iyon? Huwag mo akong pigilan. Pupuntahan ko siya, tatanungin ko siya kung wala na ba talaga siyang hiya. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko ang lahat para sa kanya at ganito pa ang gagawin niya sa akin? Mahal ko. Sa ngayon po, bukod sa kumpanya, wala nang ibang lugar kung saan mo siya pwedeng makita. Kung pupunta ka doon ngayon, paano pa siya makakapagtrabaho sa susunod? Ang trabahong iyan, hindi na bale kung mawala. Napakakahiya na ang ginagawa niya. Bukas na bukas, pupunta ako sa kumpanya para iuwi siya. Ako ang nanay niya. Tingnan ko lang kung sinong mga has na pumigil sa akin. Munting kuneho, maging mabait ka, buksan mo na ang pinto. Anak, kapag ang nanay mo na ang bumali ng iyong mga pakpak, hinding-hindi ka na makakatakas. Malapit na siguraduhin ni Papa na magiging isa ka ng tunay na babae. Sungsung, bakit sobrang grabe ang mga sugat mo? Anong malubha dito? Kung nahuli ka pa ng konti, baka gumaling na ito. Nabalitaan ko na ang lahat. Kasalanan ito ni Ye Yunhe. Masyado siyang mayabang dahil gusto siya ni Tito. Alam ko na siya ang tunay na minamahal ni Mr. Gu, di ba? Iyon ang sabi ni Lola. Matagal nang magkaibigan ang pamilya natin. At simula noong inamin ni Tito na mayroon siyang nagugustuhan, akala ni Lola ay siya na iyon. Hay, buti na lang hindi pumanig sa kanya si Tito. Kung hindi ay baka ako. Pati si Miao Miao ay ganoon din ang sinasabi. Mukhang ang tungkol kina Mr. Gu at binibining Ye ay totoo. Pinatuloy ako ni Mr. Gu sa kanya. Para makatakas sa stepfather ko, malaking pasasalamat ko na iyon. Kailangan kong manatili sa tamang lugar. Narito ang isang mabilis na balita. Kakalabas lang, lahat ng kumpanya sa ilalim ni Gu Corporation ay nag-anunsyo na puputulin na ang ugnayan kay Ye Yunhe sa kanilang mga endorsement. Sungsung, ipinagtatanggol ka ni Tito. Hindi kaya ikaw ang nagugustuhan ni Tito? Di ba kakasabi mo lang? Hindi pumanig si Mr. Gu kay Ye Yunhe. Kaya syempre, hindi rin siya papanig sa akin. Ginagawa niya ito. Dahil si Ye Yunhe, na nag-iskandalo sa kumpanya, ay nakakaapekto na sa imahe ng kumpanya. Sa bagay. Pero sa totoo lang bagay kayo ni Tito. Sana ang taong mahal niya ay ikaw na lang. Tignan niyo, siya iyon. Dahil sa kanya ni President Gu, pinagalitan si Binibining Ye ng husto. Siya na ba ang bagong paborito ni President Gu? Ako. Wensong, lumabas ka riyan? Wensong, lumabas ka rito? Sino pong hinahanap niyo? Naghahanap ako ng kriminal. Hanapin niyo ang boss niyo. Irereklamo ko siya sa pagkuha sa anak ko. Ang aming President Gu? Hindi niya magagawa iyon. Kung ganoon, hahanapin ko ang anak ko. Wensong, lumabas ka rito. Nagpakapagod akong palakihin ka at pinag-aral sa universidad. Ilang taon ka ring nag-aral. Iyan ba ang itinuro sa paaralan niyo, ang hamakin ng boss mo? Wensong. Auntie, nasa kumpanya po tayo. Kung kailangan niyo po sanang ayusin ang usaping pamilya, sa bahay niyo na lang po gawin. Usaping pamilya? Nasaan ang boss niyo? Nasaan ang boss niyo? Palabasin niyo siya. Ang paninirang puri niyo kay President Gu ay maaari niyong ikasuhan. Sige, tumawag kayo ng pulis. Tumawag kayo ngayon din. Kinakampihan niyo ang boss niyo sa pagsamantala sa mga intern.
'Di ba? Tingnan natin pagdating ng mga pulis kung ako ba ang huhulihin nila o kayong lahat. Ma, Alam mo pa palang ina mo ako? Sobrang nakakahiya naman ito. ma, lumabas na tayo at doon mag-usap. Anak, huwag kang matakot. Pumunta ako rito ngayon para ipaglaban ang karapatan mo. Ang anak ko ay hindi iyong tipo na nanghahamak ng boss. Sabihin mo, pinilit ka lang ng boss mo, hindi ba? Ma, ano bang sinasabi niyo? Tingnan mo, nakita mismo ng papa mo, sumakay ka sa marangyang sasakyan, iyong may back ang tawag, na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Sumasama siya sa mayayaman. Sungsung, ano bang ginagawa mo sa kumpanyang ito? Dahil ba sa pera, ay wala ka na talagang kahihiyan? President Gu, may gumagawa po ng gulo sa ibaba. Kailangan ko pa bang ituro sa inyo kung paano iyan asikasuhin? Pero, iyong tao po ay nagpakilalang inaraw po ng ginang. Ano? Magsalita ka! Talaga bang sumakay ka sa marangyang kotse ng boss mo? Opo, pero ma, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ako si Wenmei, at buong buhay ko, naging malinis at marangal ang pamumuhay ko. Paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya na katulad mo? Sungsung, ayos ka lang ba? Sungsung, ayos ka lang ba? Huwag mo ring sisihin ang mama mo dahil sino ba kasi ang hindi sumusunod? Huwag mo akong hawakan. Wensong, iniisip mo ba na dahil humanap ka ng kung sinong lalaki sa labas at naging matapang ka na, ay magagawa mo ng ganyan ang tatay mo? Nasaan ang boss mo? Nasaan ang boss mo? Lumabas ka riyan? Nasaan ang boss mo? Ma, Opisina ng presidente? Sige, dito ka nagtatago. Ano? hindi pwedeng madamay ang mga problema sa pamilya kay Mr. Gu. Ma, huwag ganyan. Walang kinalaman si President Gu dito. Umalis ka sa dinadaanan ko. Sungsung. Sungsung. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Sino ka bang talaga? Ako lang naman ang hinahanap mo, ang boss ng kumpanyang ito, na si Gu Yunzo. Mabuti naman. Ikaw ang nagnakaw sa anak ko. President Gu, bitaw na muna. Kundi ay magkakalabuan tayo, mahalaga ang reputasyon mo at ng kumpanya. Tinamaan ang sugat mo, masakit ba? Bitiwan mo muna ako. Kayong dalawa, anong ugnayan nyo? Iniisip mo ba na dahil ang anak ko ay bagong graduate lang at walang impluensya, ay pwede mo na siyang takutin at gawing simpanan? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sabi ko naman sa inyo, wala talagang kinalaman si President Gu dito. Ako to. Ako ang pilit na humahabol sa kanya. Ikaw talaga? Hindi ko akalaing ganito siyang klase ng tao na may masamang intensyon. Hindi ba tinatanong mo kami kung ano ang relasyon namin? Kami ay legal na mag-asawa. Kinasal na pala sila. Balak ko sanang maghintay hanggang sa maging handa ka na itong isa publiko. Pero ngayon, wala na kaming dahilan para magtago pa. Si Wensong ay ang aking tunay at legal na asawa. Si Wensong ay ang tunay at nag-iisa kong asawa. Siya ang asawa ng presidente? Kung ganoon, iyong mga sinabi ko kanina. Walang hiya ka? Nagawa mong magpahawak sa ibang lalaki? Anak ko siya, ang lahat ng sa kanya ay sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Wensong, sa laki ng usapin ng pagpapakasal, hindi mo man lang ba inalam kung papayag ang pamilya? At ngayon, nagawa mo pang pagbuhatan ng kamay ang mga magulang mo? Wensong, sumusobra ka na talaga. Sungsung, Anong gagawin mo? ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Opo, Bitawan mo ang anak ko. Dahil hindi nyo siya kayang alagaan ng maayos,
Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga kay Wensong. Ako ang nanay niya. Malibang isilang at alagaan ko siya. Miss Wen, kung hindi nyo lang sana pinipilit ang sugat ng asawa ng amo ko, hindi sana siya nilagnat dahil sa impeksyon. Akala ko kasi, nagpapanggap lang siya. Kayo ang tunay niyang ina? Bakit mas pinipili niyong maniwala sa ibang tao, imbes na magtiwala sa sarili niyong anak? Tungkol sa iniutos ko na imbestigahan si Xiao Zhengqin, may balita na ba? Ang mga ebidensya ng pagnanakaw niya sa kaban ng bayan ay nakahanda na. Pero, maging ang mga kapitbahay ay naniniwala na isa siyang mabuting amain. Ipapunta rito si Gu Miao? May itatanong ako sa kanya. Opo, sir. Tito, kamusta na si Sungsong? Tungkol sa kanyang amain, ano ang mga nalalaman mo? Hindi ko po alam. Gu Miao, Uncle, hindi sa ayaw kong sabihin sa'yo, pero si Sungsong ang nagbawal. Ayaw ka lang niyang bigyan ng problema. kaya tinulungan mo siyang itago sa akin at hinayaang malagay sa panganib ang buhay niya? Sasabihin ko na. Si Xiao Zhengqin na baliw na iyon, lagi niyang ginugulo si Sungsong. Noong bata pa lamang siya, kinokontrol na niya ito, hanggang sa lumaki ay hindi siya hinahayaang lumapit sa ibang lalaki. Sir, kayo po? Pumasok na kayo. Kailangang saksakan ng gamot para sa lagnat ang pasyente. Huwag kang tumingin. Matatapos din ito agad. Mr. Gu, Matulog ka muna. Nandito lang ako. sige. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang mag-isa. Linfeng, dalhin mo si Xiao Zhengqin sa opisina ko? Ngayon din. Opo. Sinabi mong hinahanap ako ni President Gu? Hinahanap niya ako para siguro humingi ng paumanhin sa akin. Mabuti, dahil may kailangan din ako sa kanya. Xiao Zhengqin, bakit naman si President Gu ang hihingi ng paumanhin sa iyo? Kahit pa si President Gu siya, ano naman? Palihim niyang nakuha ang anak ko. Hindi ba nararapat lang na humingi siya ng paumanhin sa akin bilang biyanan niya? Tara. Paumanhin? Pakinggan mo iyan kay Yama. Sa pagtatangka mong galawin ang taong inaalagaan ni President Gu, tingin ko, papasok kang naglalakad, pero ilalabas kang wala ng buhay. Hay naku, President Gu. Tatawagin na lang kitang Xiao Zhou. Maging tapat na tayo sa isa't isa. Nang walang sabi-sabi, ay ginalaw mo ang aking anak. Hindi ba dapat ay ibigay mo sa akin na iyong biyenan ang nararapat na kabayaran? Kabayaran? Xiao Zhou ay hindi. President Gu, ano ang ibig mong sabihin? Ako ang tatay ni Sungsong. Tatay? President Gu, Ang taong hindi ko man lang magawang hawakan ay nagawa mong bastusin ng ganoon. Mabuti at tapat ang aking asawa. At ang di siya, tanging gusto ko lang ay tapusin ka. President Gu, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Hindi ko na uulitin. Tulong. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ilabas yan. Huwag niyo nang ipakita ang pagmumukha niya sa akin. Diyos ko, hindi ba si Manager Xiao ito? Nabalitaan kong tinanggal siya ni President Gu at sinaktan ng husto. Sa pagkalaban niya kay President Gu, mukhang hindi na siya makakapanatili sa Jiangcheng. Grabe, si Manager Xiao,
ikinaladkad palabas ng kumpanya at puro sugat ang mukha. Si Mr. Gu iyon. Meow. Si Mr. Gu, siya ay. Ano Sungsung? Makinig ka sa akin. Pinilit ako ni Tito na magsalita. Hindi ko kinaya. Kaya naikwento ko sa kanya ang lahat tungkol sa stepfather mo. Pasensya na talaga. Pero dahil marami kang pinagdaanan, dapat lang na si Tito ang magparusa sa kanila ng husto. Bakit ang tanga mo? Ang taong tulad niya, hindi sulit na saktan mo. Paano kung... Huwag kang malikot. Malamig ang sahig. Patingin nga ako kung saan ang masakit. Kung alam ko lang na sa mga nakalipas na taon ay ganoon karami ang tiniis mong hirap, dapat ay noon pa kita pinrotektahan sa tabi ko at hindi kailanman binitawan. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako palagi. Kahit na, dahil lang ito sa obligasyon, napakamabuti pa rin niya. Gagamutin ko ang sugat mo. Masakit ba? Masakit. Dadalahan ko lang. Tawagin mo akong husband at hindi na ito sasakit. Bakit? Ngayong alam na ng lahat na ikaw ang Mrs. Gu ko. Ayaw mo na bang aminin? Mr. Gu, ngayong isinapubliko mo na ang identidad ko. Paano? Paano na ang mahal mo? Si Binibining Ye? Anong sabi mo? Wala. Wala lang iyon. Isipin mo na lang na ito ang gusto ko. Anong gagawin ko? Gu Yunjiao. Tila ba nahuhulog na talaga ang loob ko sa iyo? Zheng Chen, anong nangyari sa iyo? Dahil lang naman ito sa magaling mong anak at sa magaling mong manugang. Ano? May mukha ka pang itanong sa akin, yan? Yung magaling mong anak? Tinangka ko lang naman siyang kausapin. Na kung may oras siya ay, dalawin ka naman niya. Hindi pa man ako nakakatapos magsalita. Tinawag na niya si President Gu para saktan ako ng ganito. Si Sungsung? Bakit siya magpapatawag ng tao para saktan ka? Halika. Dali. Tingnan mo ito. Inalagaan ko siya ng mahigit 10 taon. Pero ganito na lang ba ang isusukli niya sa lahat ng ginawa ko? Sungsung. Ang Sungsung ko, ang anak na pinalaki ko ng maraming taon, bakit siya naging ganyan? Asawa ko. Ako ang may kasalanan. Tuwing naiisip ko na si Sungsung ay nagkakalat sa labas, parang hindi ko kaya. Asawa ko, hindi natin siya pwedeng hayaan na lang ng ganito. Papuntahin mo siya rito sa pamamagitan ng panlilinlang. Ayos ba? Lalipat tayo ng ibang lugar. Mamumuhay tayong mabuti gaya ng dati. Okay ba? Totoo? Siyempre, totoo. Yan. Sige. Sige. Kapag nakuha ko na siya rito, at kapag napahiya na siya, tingnan lang natin kung gusto pa siya ni Gu Yunzhou. President Gu? Madam, magandang umaga po. Bilis, alis na tayo. Ang romansa naman? Nakakaingit naman sila. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Umagang-umaga ay ang tatamis na nila agad. Sungsung, alam ng mama na hindi mo ako gustong makita, pero mayroon lang sasabihin si mama sa iyo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sungsung,
Bugso lang ng damdamin ang nangyari noong araw na iyon. Pero iyon ay dahil sa sobrang nag-aalala lang sa iyo ang mama. Galing ka sa loob ko, sa mundong ito. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ni mama sa iyo. Ikaw ang pinaka-importante sa akin. Gusto lang ni mama na maging maayos ang buhay mo. Kung wala na kayong sasabihin, mauna na ako. Nagdesisyon na akong makipaghiwalay na sa Uncle Xiao mo. Mula ngayon, tayong dalawa na lang. Magsisimula tayo muli. Ayos ba iyon? Naisip ko na, hindi na nararapat sa pamilyang iyon. Pwede ka bang pumunta sa bahay mamayang gabi? Para tulungan akong mag-ayos ng mga gamit at para na rin mapirmahan ang mga papeles sa paghihiwalay? Talaga bang makikipaghiwalay ka na? Ako, ayoko nang lokohin pa ang sarili ko. Sige, uuwi ako mamayang gabi. Hindi ko lang alam kung si Mr. Gu mamaya ay mayroong oras. Nasamahan akong umuwi. Pasok? Bakit ang layo mo? Natatakot ka bang lamunin kita? Mr. Gu, opisina po ito. Ano naman kung opisina ito? Yayakapin ko ang asawa ko? Bawal ba iyon? Bitawan mo muna ako. Hindi pa sapat ang yakap na ito. Paano kita bibitawan? Ako, may gusto akong sabihin. Pwede ka ba ngayong gabi na? Young master! Ang matandang ginang. Wala na siya. Ano? May kailangan akong asikasuhin? Kailangan ko nang umalis agad. Ano man ang gusto mong sabihin, pag-usapan natin pagbalik ko. Ang sikat na aktres na si Ye Yunhe ay aksidenteng nasugatan sa shooting. Ang sinasabi niyang mahalagang lakad, tungkol ba kay Binibining Ye? Tita, ang tagal na nating hindi nagkita. Sinong nagsabi? Na ang matandang ginang ay wala na. Namiss lang kita. Halika rito. Maupo ka muna. Narito ka na rin lang, makipag-usap ka muna kay Yunhe. Kuya Yunjo po. Kay hirap ng buhay ko, anak ko. Sa nalalabi kong buhay, gusto ko lang makitang magkaanak ka, isang malusog na apo. Kundi ay hindi magiging matahimik ang pag-alis ko. Ma. Sabi mo may mahal ka na? At hindi mo ako hinahayaang makialam. Ilang taon na ang lumipas, hindi mo man lang dinala ang asawa mo para ipakilala sa akin. Nasaan na siya? Nagpakasal na ako? May asawa na ako? Ano? Ma, malapit na ako at inihanda ko na ang divorce agreement. Sungsung, alam mo namang hindi ka lolokohin ni mama, di ba? Tayo ay iisang pamilya. Kasama ang hindi pa isinisilang mong kapatid, pwede tayong lumipat ng lugar para magsimula muli. Ma, anong sinasabi niyo? Anong pamilya? Hindi ba't makikipaghiwalay kayo kay Xiao Jiangqin? Gusto lang ni mama na bumalik ka para makapag-usap tayo ng maayos. Anak, sa wakas ay bumalik ka rin. Mabait na kuneho. Buksan ang pinto. Bilisan mo itong buksan. Papasok na ako. Mabait na kuneho. Buksan ang pinto. Bilisan mong buksan. Maganda ba? Matagal ko itong itinago. Mga litrato mo mula pagkabata. Narito silang lahat. Matagal kitang tiniis. Pero ang husay mo, hinayaan mo muna ang ibang lalaki. Nahawakan ka. At ano naman kung hawakan kita? Kapag natapos na akong maglaro, si Gu Yunjo, ay gugustuhin ka pa ba?
Jenkin, nasaan si Sungsung? Hindi ba sabi niya may kukunin lang siya tapos aalis na? Bakit hindi pa siya lumalabas? Walang hiya. Mr. Gu, tulungan mo ako. Pakiusap. Pakiusap po. May pinakasalan na ako. Kasal na ako. Ano? Ang akala ko ba ang gusto mo ay ang anak ni Pamilya Ye? Sinong nagsabing siya ang gusto ko? Mali pala ang lahat ng akala ko. Anak, kailan mo babalak dalhin ang girlfriend mo para makilala ni Mama? Sa lahat ng nagdaang auction, lagi akong naghahanda ng regalo para sa magiging manugang ko. Sa tagal ng pag-iipon ko, sa wakas ay maibibigay ko na rin ang mga ito. Bilis, tara na. Bakit ba nandoon siya kahit saan? Napakapeste talaga ng babaeng iyan. Ito na lang ang tanging pag-asa ko. Nawala pa ba? Sinong nagbigay sa iyo ng permiso na hawakan ang phone ko? Tinitingnan ko lang naman. Bakit kailangan mo pang magalit? Kuya Yunjo, isang tawag lang naman iyon. Siguro ay kung saan-saan lang siya naglalagi at aksidente lang niyang napindot ang tawag. Kapag may nangyaring masama sa kanya, walang sinuman ang makakaprotekta sa iyo. Hanapin agad ang lokasyon ng phone ni Wensong. Opo. Kuya Yunjo, Bakit ang tagal mong kumuha ng gamit? Nasaan si Sungsung? Matagal na po siyang may masamang balak sa akin. Noong huling beses na lumabas ako ng banyo matapos maligo, nakita ko siyang pinapakialaman ang damit ko. At noong isang beses naman na matutulog na ako, pumasok siya sa loob ng kwarto ko. Ma, bakit po ba ayaw ninyong maniwala sa akin? Anak niyo po ako. Sungsung? Sungsung? Sungsung, nasaan ka? Sungsung? Sungsung? Huwag kang matakot. Sungsung, nandito na si Mama? Nandito na ang Mama? Huwag kang matakot. Ma! Pinalaki ko siya ng mahigit 12 taon. Kaya akin siya. Ano namang masama kung paglaruan ko siya? Walang hiya ka. Isinama ko si Sungsung nang mapangasawa kita. 8 taong gulang pa lang siya. 8 taon pa lang. Pakawalan mo siya. Kapag sinubukan mo pa uling saktan siya ng kahit kaunti, papatulan na talaga kita. Ma! Ma! Ngayon naman, nagpapanggap kang mabuting tao? Ilang beses niya sinabi sa iyo, naniwala ka ba kahit minsan? Ang nangyayari ngayon ay dahil sa pagpayag mo. Ako nga, lahat ng ito ay kasalanan ko. Sungsung, patawad. Bilisan mo, tumakbo ka na. Umalis ka na, Sungsung. Ma. 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 Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Subukan mong galawin siya. May balak ka ba sa kanya? President Gu, maawa po kayo. Wala po akong ginawa. President Gu, patawad po President Gu. Tara na. President Gu, maawa po kayo. Ayos na ang lahat? Sungsung? Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ang mama ko. Dinala na siya sa ospital. Isasama kita doon.
Sa kapamilya ng pasyente, ligtas na ang matanda, pero ang bata ay nawala na. Sungsung, patawad. Patawarin mo si Mama. Sungsung, Gusto mo ba siyang makita? Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Kung ganoon, wag muna. Nag-ayos na ako ng mga eksperto. Binigay ko ang pinakamagandang serbisyo. Kaya huwag kang mag-alala. Dapat sinabi ko na sa'yo na kapag ginalaw mo pa siya, ay tapos ka na. President Gu, kapag nagpatuloy pa ito, mawawala na siya. President Gu, mali ako. President Gu, malapit na pong magising ang asawa nyo. Kapag nagising siya at hindi kayo nakita, matatakot siya. Lumpuhin siya, itapon sa malayo, at siguraduhing mahihirapan siya ng matagal. Opo, sir. Kung ayaw mong iuwi rito ang asawa mo para makilala ako ba ang kailangang pumunta sa kanya? Lola, Meow meow, anong ginagawa niyo rito? may nangyaring masama kay Sungsung. Ano? May nangyari sa apo ko? Gising ka na? Hindi pa po. Bakit ka umiiwas? Masasanay ka rin kung lagi mo akong titingnan? Ako, Huwag kang malikot. Hayaan mo muna akong yakapin ka. Mr. Gu, anong nangyayari sa iyo? Natatakot ako? Natatakot ako na baka nahuli ako ng dating. Sungsung, ayos ka lang ba? Lola, Tawagin mo siyang Mama. Ano? Ito. Ikaw na bata ka? Bakit mo binabastos ang apu-apuhan ko? Sandali lang. Ang pinakaaasam ninyong manugang. Bakit? Hindi mo na ba siya kilala? Sungsung, totoo ba ang sinasabi niya? opo, Butler, bilis! Kunin mo ang lahat ng mga inihanda ko na bahay, mga kotse, mga alahas, at ang lahat ng naipon ko mula sa mga auction. Dalhin mo rito ang lahat ng iyon. Masusunod po. Ito ang pamana ng ating pamilya Gu na ipinamana sa akin ni Lola ni Yunjao. Ngayon naman, ipapasa ko na ito sa iyo. napakalahaga po nito. Hindi ko po pwedeng... Ibinibigay na sa'yo ni Mama, kaya tanggapin mo na. Ikaw ang pinakahihintay niyang magiging manugang. Sungsung, medyo may edad na nga si Yunjao at medyo malamig ang personalidad pero marunong siyang mag-alaga ng tao. Kaya sana, huwag mo siyang pandirihan. Dito sa aming pamilya Gu, kapag ang isang lalaki ay iniwan ng kanyang asawa, hinding-hindi na siya makakapasok sa puntod ng pamilya Gu kailanman. Lola Gu, napakabait ni Yunjao. Sa akin, Bakit Lola pa rin ang tawag mo? Mama po. Ayan. Ma? Kagagaling lang ni Sungsung sa gulat. Kailangan niyang magpahinga. Nabalitaan ko na kay Meow Meow. Alam ko na.
Simula ngayon, ikaw na ang aming miyembro ng pamilya Gu. Kapag may nagtangkang umapi sa iyo, ang mama mo ang kakampi mo. Kasama rin ako. Sungsung, sobrang miss na kita. Sige na, tama na yan. Kampante na ako dahil alam kong ayos lang si Sungsung mapanatag na ako ngayon. Magpahinga na kayong dalawa, aalis na muna kami. Teka lang, hindi pa ako nakakakausap ng maayos kay Sungsung. Lola, hindi ko pa nakakasama ng maayos si Sungsung. Masasayang lang ang oras mo kung mananatili ka pa riyan bilang panganay na pinsan. Magiging ninang na ako. Dapat na talaga tayong maghanda. Kukuha muna ako ng lote at para sa magiging mga apo ko ay gagawa ako ng isang amusement park. Kaya kailangan nating bilisan ang paghahanda. Sa nakikita kong reaksyon ni Sungsung, ang pangarap kong maging ninang ay tila malayo pa sa katotohanan. Tita, bakit narito ka pa rin? Tita, mayroon pa po sana akong hindi nasasabi sa inyo. Hindi nyo pa po alam? May isang babaeng umaali-alig sa tabi ni Kuya Yunjao. Isang mang-aagaw na ang pangalan ay Wensong at palagi niya akong kinokontra. Tita, kailangan nyo pong pumanig sa akin. Anong pinagsasabi mo? Kasal na si Yunzhou at si Sungsung ang tunay at legal niyang asawa, siya ang manugang naming mga pamilya Gu, kaya hindi ko hahayaang siraan mo siya. Tita, dala lang po ito ng bugso ng damdamin ko, kaya ko iyon. Nasabi ng hindi nag-iisip. Matagal na ang pinagsamahan ng mga pamilya natin. Pero dahil sa babaeng iyon, pinatitigil ni Kuya Yunjou ang lahat ng aking endorsements at pinagbibintangan pa ako. Yunhe, ang pamilyang pamilya Gu ay dahil sa dami ng taon nating pinagsamahan ay marami nang naitulong sa'yo, kaya dapat ay matuto kang makontento. Sa susunod na marinig ko pa na sinisiraan mo ang manugang ko, ay huwag mo akong sisisihin kung baliwalain ko ang respeto ko sa mga magulang mo. Paalisin ang bisita. Tita, ngayon pati si Tita Gu ay tanggap na ang walang hiyang iyon. Kailangang masira ko ang buhay niya, dahil kung hindi, kailanman ay hindi ako makakapasok sa pamilyang pamilya Gu. Binibining anong mahalagang bagay ang nagdala sa inyo rito? Ang Dingsheng ay may bagong proyekto at kailangan ng supplier na makikipag-ugnayan. Gumawa ka ng paraan para makuha ang kontratang ito at pagkatapos, makipag-ugnayan ka sa kanya. Dahil utos nyo po, Binibining, asahan nyo pong gagawin ko. Isang malakas na pampagana. Siguradong magagamit mo ito. Maliwanag po. Wensong, kapag personal na nakita ni Gu Yunzhou na napakinabangan ka na ng iba, tingnan lang natin kung gugustuhin ka pa niya. Ma'am! Team leader, gaya pa rin ng dati, tawagin nyo na lang akong Wensong. Sige. Ito ang kontrata para sa supplier ng bagong proyekto ng Dingsheng. Hiniling ng kabilang panig na isang baguhan ang mamahala. Interesado ka ba? Sige po, team leader. Ako na ang mamamahala nito. Sige, ipapaubaya ko na ito sa iyo. Gusto ng kabilang panig na. Magkita kayo ngayong gabi para pag-usapan ang detalye. Isesend ko sa iyo ang address mamaya. Nagtrabaho ka ng mabuti sa Mrs. Gu. Mrs. Gu, pagpasensyahan mo ang pagod sa trabaho. Bumalik ka na sa inyo. Sige, bibisitahin na lang kita uli mamaya. Pumunta na rito si President Gu ng 7, 8, 9, 10 beses. Siguradong may kailangan niyon sa iyo. Mr. Gu, hindi ba't may gagawin ka? Namiss lang kita.
May pagtitipon ng mga kaibigan ko mamayang gabi. Samahan mo ako. Ngayong gabi, pero may trabaho pa ako. Pwede bang sa susunod na lang? Kung wala kang oras, wag na nating ituloy. Gusto lang naman kitang ipagmalaki sa kanila. Para sa akin, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Alas 10? Babalik na ako bago mag alas 10. Ang curfew sa bahay natin ay alas 10. Kailan pa nagkaroon ng curfew? Bakit? Uuwi rin ako ng maaga. Dito na nga iyon. Siguro ay magsasabi muna ako kay Mr. Gu. Miss, mayroon po kaming sinusunod na privacy rules dito sa aming club. Bawal po ang magdala ng cellphone sa loob. Kaya ako na po muna ang magtatago nito para sa inyo. Tuloy po kayo. Baby, Wen, halika rito. Maupo ka rito. Ikaw na lang ang hinihintay namin. President Kian, tungkol po sana sa pagtutulungang ito. Baby, Wen, bago ka pa lang siguro sa trabaho, no? Parang hindi mo pa masyadong alam ang ating patakaran. Kapag usapang business, dapat uminom muna tayo ng isa para magkakilala muna tayo ng husto. Gusto mong makipag-partner? Dapat uminom muna tayo ng isa bilang pagpapakilala. Pasensya na po, hindi po ako masyadong marunong uminom. Doon na po tayo sa mahalagang usapan. B, Wen, parang wala kang pakisama. Tama. Wala kang ang pakisama? Bebe, Wen, hindi mo yata alam kung paano ang trabaho. Sa pagnenegosyo, walang deal na hindi nagiinom. Ba, Wen, huwag mong sabihin kahit kaunting seryoso sa trabaho ay wala ka. Hindi pwedeng lagi na lang umasa kay Mr. Gu. Para sa partnership na ito, kailangan ko itong mapagtagumpayan. President Kian, pwede na po ba nating simulan ang ating usapan? Bakit ka nagmamadali? Heto, uminom ka pa ng isa. Pupunta lang po ako ng banyo. Tatangka ka pang tumakas? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Anong gagawin ko? Magandang dilag. Kung may dapat kang sisihin, ay dahil kinalaban mo. Ang taong hindi dapat kinalaban. Mananatili ka rito ngayong gabi para maglibang kasama kaming mga lalaki rito? Tulong po. Magandang dilag, saan ka tatakas? Tulong. Tulong po. Huwag kang maingay. Nasa club din na ito si President Gu ngayon. Kapag nalaman niya ito, siguradong lagot kaming lahat. Asawa ako ni Gu Yunjiao. Naglakas loob ba kayong saktan ako? Hinding-hindi niya kayo patatawarin. Ako ang asawa ni Gu Yunzhou at may balak ba kayong hawakan ako? Hinding-hindi niya kayo palalagpasin. Asawa ka ni President Gu? Anak ng, ako naman ang ama ni President Gu kung ganoon. Tama yon. Huwag kayong lalapit. Habulin niyo siya. Brother Zhou, bakit parang wala ka sa sarili mo? Bihira lang tayong lumabas ng magkakasama. Bakit nagkikita-kita ang lahat, tapos hindi niyo ako tinawag? Kuya Yunjiao, Sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Ye Yunhe, hindi pa tayo tapos sa atraso mo noon?
Kaya mag-ingat ka. Ngayon, alam na ng lahat na may asawa na si Brother Zhu. Siya ang anak ni Pamilya Ye. Ibig sabihin nito, kabit siya. Dahil sa masamang babaeng si Wensong kaya nangyari ito. Ngunit pagkalipas ng gabing ito, titingnan ko kung ano pa ang gagamitin mo para makipagkompetensya sa akin. Mauuna na ako? Sa susunod na lang ulit. Ang aga pa ha. Aalis ka na agad? May alaga kasi akong kuneho sa bahay at hindi ito pwedeng iwang mag-isa. Iba talaga kapag may asawa na. Mukhang itong si Brother Zhu natin ay under desaya. Kailan mo kaya may pagkakataon na dalhin si Hipag dito para ipakilala sa amin? Sa susunod na lang. Saklolo, Gu Yunjiao. Tumakas ka pa. Humanda ka sa akin mamaya. Nandoon siya. Bilis! Lintik na babae ito. Lagot ka talaga sa akin mamaya. Mr. Gu. Gu, President Gu. Ako, hindi ko po alam na babae niyo pala si Bibo Wen. President Gu. Patawarin niyo po Gu. ako. President Gu? Nakatakas na naman siya. Walang hiya. Alamin niyo ang totoo? Kung sino talaga ang nagutos nito. Opo. President Gu, nakalunok po ng malakas na gamot ang misis. Wala itong lunas, kaya kailangang... Naiintindihan ko? Sige na, umalis na kayo. Huwag kang aalis. Songsong, alam mo ba ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin, sino ako? Mahal ko. Kasalanan ko? Sa susunod, dahan-dahan na ako. Kagabi, ako. Binigyan lang ako ng gamot. Hindi ko sinasadya. Maaari ko namang isiping walang nangyari. Pagkatapos mo akong mahalin kagabi, ngayon ay itatanggi mo. Hindi sa ganoon. Ang ibig kong sabihin ay, Bilang legal na asawa mo, ang pagtupad sa ating tungkulin bilang mag-asawa ay tama at nararapat lamang. dahil nangyari na ang bagay na ito sa atin. Ikaw ba? Ay may ibang nagugustuhan? Ano? Sinabi sa akin ni Miao Miao na noong nasa lumang bahay ka pa, mismo mong sinabi na mayroon ka nang nagugustuhan. Dalian mo at magdasal ka na dito. Ma, wag na po. Mayroon na po akong nagugustuhan. Noong oras na yon, kakakalabing 8 taong gulang pa lang ni Sungsung. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, na noon pa man ay gusto ko na siya, baka kaya hindi niya matanggap? Sino ba ang taong nagugustuhan mo? Sa totoo lang. President Ku, tapos na po ang investigasyon. Nahanap na kung sino ang nag-utos na bigyan ng gamot ang ginang. Sandali lang. May kailangan lang akong asikasuhin. Sungsung, anong nangyayari sa'yo? Inaapi ka ba ni Tito? Hindi. Miao Miao. Parang gusto ko na si Mr. Gu. Miao Miao.
Parang gusto ko na si Mr. Gu. Akala ko naman kung ano na, kinabahan ako doon. Buti na lang at hindi mahahadlangan ang pagiging ninang ko. Anong ninang? Hay naku, wala lang iyon. Sungsung, kasal ka na sa tito ko at pag-aari mo na siya. Kaya natural lang na magustuhan mo siya. Ano pa bang dapat ipagalala? Pero may gusto siyang iba. Hamak na pansamantala lang ako. Dapat alam ko ang limitasyon ko. Sa totoo lang, noong una akala ko rin na si Ye Yunhe ang gusto ni tito, pero nalaman ko kalaunan na hindi naman siya binibigyang pansin ni tito. Ang sikat na aktres na si Ye Yunhe dahil sa pagbili ng mga bawal na gamot at pakikipagsabuatan para saktan ng iba ay kasalukuyan ng nakakulong para sa investigasyon. Sabi ko na nga ba, siya ang nagpapahirap sa iyo. Sa pagkakataong ito, siguradong tapos na si Ye Yunhe. Sandali, pinaghihiganti ka ni tito at si tito ay napakabait at maalaga sa iyo. Sungsung, posible kayang ang taong gusto ni tito ay ikaw pala? Paano mangyayari iyon? Ako, tinanong ko na siya. Pero hindi naman siya umamin. Kung hindi ikaw ang gusto ni tito, sino pa kaya iyon? Wala ba? Si tito na kahit anong vault o gamit na bawal pakialaman ng iba? Halika, tingnan natin ngayon kung sino ba talaga ang nasa painting. Ngayon naman, bakit nakalock? Digital na kandado. Subukan lang natin ang password para mabuksan na ito. Bilisan mo, subukan mo ang petsa ng birthday mo. Mia o meow? Hindi ba masama ito? Anong masama doon? Ikaw kaya ang may-ari ng bahay na ito. Dali, subukan mo na. Maling password. Ibig bang sabihin, hindi talaga ikaw? Hindi dapat ito nangyayari. Hayaan na natin. Hindi pwede. Subukan pa natin ang iba. Anibersaryo ng kasal? Dali na, ito na ang huling subok natin. Kapag mali pa rin, hindi na tayo titingin uli. Masamang tito? Sige. Ito na ang huling pagkakataon. Sige. Tamang password. Paano nangyari iyon? Dali. Hindi ba ito noong ika-18 birthday mo? Dahil malapit na ang malaking exam, pumunta tayo sa templo para manalangin kay Wenxiang Dijun. Narinig kong sinabi ni Tito na may gusto siyang tao noong araw rin na iyon. Posible kayang ang taong gusto ni Mr. Gu ay ako? Nasisiyahan ka ba sa nakikita mo? Ano? Tito? Bigla ko palang naalala. Pinapauwi na ako ni Mama para kumain. Uuwi na po ako. Ano ba ang iniisip mo sa buong araw? Ako. Nag-uusisa lang naman ako. Sungsung, Ano? wala ka ba talaga? Gustong itanong sa akin? Kaya, ang taong gusto mo ay ako? Tama ba? Natatandaan mo pa ba ito? Ito yung nawala sa akin noon. Bakit ito nasa sa iyo? 3 taon na ang nakakalipas. Sumama ka kay Gumiao sa templo. Naiwan mo iyan doon. Bakit hindi mo sinabihan si Meow Meow na ibalik ito sa akin? Kailangang maghintay ng matiyaga para makuha ang gusto. Kaya pala. Kaya ka pumayag na magpakasal sa akin? Sungsung, ang taong mahal ko ay ikaw lang noon pa man at ikaw lang talaga. Kaya naman, hindi lang ito basta pagpayag, ito ang matagal ko nang pinapangarap.
Matamis ba? Maasim. Hindi ba matamis? Matamis ang kahel, pero maasim ako. Sa loob ng mahabang panahon, ang buong akala ko, si Ye Yunhe ang gusto mo. Ngayong maayos na ang hindi pagkakaunawaan, kung ganoon, Mrs. Gu, hindi ba dapat nahilingin ko ang isang formal na katayuan sa iyo? Pero, hindi ba't nagpakasal na tayo sa papel? May utang pa ako sa iyo na isang engrandeng kasal. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa Jiangcheng na ikaw, Wensong, ay ang asawa ni Gu Yunzhou sa harap ng batas at ang asawang aking iingatan. Sa ganitong paraan, ay wala nang mag-aakalang may gusto akong iba. Ngayon, hayaan mong matikman ko. Maasim pa ba? Bumalik tayo sa kwarto at doon kita matitikman ng husto. Narito ang isang mahalagang balita. Ang dating kilalang aktres na si Ye Yunhe na nasa ilalim ng kustudiya ay nakatakas mula sa kulungan. Madam po, ito po ang ipinagawa ni President Gu. Napangkasal para sa inyo. Maging ang disenyo nito po ay si President Gu mismo ang gumuhit. Ang bawat hakbang nito ay si Old Madam po. Mismo ang nag-asikaso. Madam po, may dumating pong babae sa labas. Ang sabi po ay nanay niyo siya. Siya? Nasaan siya? Iyong babae po na nagpapakilalang ina niyo, pero iniwan niya lang ito at umalis na po. Songsong, ito ang nanay mo. Nitong mga nakaraang araw sa ospital, sa tuwing pipikit ang mga mata ko, ikaw lang ang laging naaalala ko. Noong 8 taong gulang ka pa lang, ang itsura mo noong may mataas kang lagnat. Doktor, may lagnat po ang anak ko. Kailangang magpa-register muna para makita ng doktor. Magpa-register ka muna doon. Mag-isa ka lang bang dumating? Mahaba ang pila doon. Walang magbabantay sa anak mo. Sige po. Kailangan mo siyang kargahin habang nakapila. Sige po. Mama, patawad po. Kung narito lang sana si Papa, hindi sana tayo mahihirapan ng ganito, di ba? Sana may kasama rin akong tatay. Sumumpa ako noon. Nabibigyan kita ng isang buong pamilya. Pero naging bulag ako sa katotohanan. Napakahirap at napakaaba ng naging buhay ko. Natatakot akong wala kang ama, na tayong mag-ina ay pagtsismisan ng ibang tao, natatakot na walang masandalan, marami akong kinatakutan, pero hindi ko kinatakutan na baka ikaw ang dehado. Ngayon ang pinakaimportanteng araw ng kasal mo, hindi na ako pupunta, baka masira ko pa ang swerte mo. Maligayang kasal, anak ko. Nay. Songsong, makita ka lang na masaya? Unang iiyak ang iyong nanay dahil sa tuwa. Manong, tayo na po. Sungsung, napakaganda mo naman ngayon. Hindi lang si Uncle, maging ako ay nahuhumaling din. Kunin mo ang iyong bouquet mamaya. Nasaan ang bouquet? Siguradong naiwan iyon sa kotse. Kukunin ko lang. Antayin mo muna ako, ha? Sige. Kasal ko na ngayong araw. Inay, darating ka po ba para panoorin ako? Meow meow. Nandyan ka na pala. Wensong, sinira mo ang lahat sa akin, kaya hindi rin kita hahayaang sumaya. Ye Yunhe, anong ginagawa mo rito? Anong karapatan mo?
Anong karapatan mong pakasalan siya? Ang taong dapat na nasa tabi niya, ay ako lang. Tutuluyan kita. Kuya Yunjo, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Huwag mo akong parusahan. Yunjaw. Ilayo niyo siya rito. Dalhin niyo siya sa presinto. Sungsung? Ayos ka lang ba? Hindi naman niya ako nasaktan. Bakit mo sinalo ang saksak para sa akin? Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Ayos lang si Mama. Sungsung? Buong buhay na naging duwag si Mama. Pero ngayon sa wakas, nagawa na kitang protektahan. Sungsung? Nakakahiya po ba ang nanay sa inyo? Ano po? Nagalit ko po ba kayo? Huwag kang umiyak. Hindi dapat umiiyak ang bride sa araw na ito. Aalis na po si nanay? Ma, sabi mo ay poprotektahan mo ako. Iiwan mo na naman ba ako? Saan ka pupunta? Sige. Hindi na aalis ang nanay. Hinding-hindi na po ako aalis muli. Ma, Ginoong Guyunzaw, binibining Wensong, tinatanggap niyo ba ang isa't isa bilang asawa na mamahalin ng buong puso at magpakailanman? Tinatanggap ko. Groom, ngayon ay maari mo nang hagkan ang iyong napakagandang bride. Sa wakas, nakuha ko na rin ang maliit kong kuneho.